Ang kwento ng salilim ng lumang bahay ay sumusunod sa isang barkadang nagpunta sa isang liblib na baryo para mag-ghost hunting. Magandang araw po. Halina't simulan natin ang isa na namang kwentong kababalaghan. Mangyaring mag-subscribe po tayo sa ating channel para sa mga bagong video na ating i-upload. Salamat po. Kabanata 1, Pagdating sa San Roque. Mainit ang sikat ng araw nang huminto ang jeep sa tapat ng maliit na waiting shed. Alikabok ang unang sumalubong sa kanila, kasabay ng malamig na simoy ng hangin na tila sumisilip mula sa kakahuyan. Bumaba ang 5 magkakaibigan, pawang tagalungsod, sanay sa ingay, sa traffic, sa polusyon, at sa buhay na walang tigil. Ay, ang tahimik, bungad ni Lara, habang sinisilip ang paligid na puno ng matataas na puno at lumang bahay na tila hindi pa naaabot ng modernong panahon. Sumunod sa kanya si Miko, suot ang baseball cap na may tatak ng paborito niyang banda. Tahimik na. Pero amoy kagat ng lamok ha. At amoy palay, dagdag ni Paolo, may hawak ng kamera at nagsimulang mag-video. Guys, welcome to the middle of nowhere. #probinsyang totoo. Paolo, seryoso ka ba talaga sa vlog mo? Tanong ni Jessa, habang nililinis ang kanyang sapatos sa batong gilid ng daan. Akala ko trip-trip lang to. Gusto kong may documentation. Who knows, baka viral, sagot ni Paolo sabay kindat sa kamera. Ang huling bumaba ay si Benji, tahimik lang, nakasabit sa balikat ang isang backpack. Tahimik itong tumingin sa paligid, tila may hinahanap. Dumating ang isang tricycle upang isakay sila patungo sa bahay ni Lola Sean, ang yumaong lola ni Lara, na iniwan sa kanya ang isang maliit na bahay sa gilid ng baryo. Ang kalsadang tinahak ay masukal, makipot, at sadyang bakas na bihira itong madaanan. Habang umaandar ang tricycle sa batuhang daan, tanaw ang mga bukirin, mga manok na nagtatakbuhan, at mga matandang nakaupo sa ilalim ng puno. Parang ibang mundo, bulong ni Jessa. Parang yung mga setting ng horror film, dagdag ni Miko habang ngumunguya ng bubblegum. Yung wala kang kawala kapag may nangyaring masama. Huwag kang ganyan, sabat ni Lara. Bahala ka, baka masapian ka ng duwende. Pagkaraan ng halos kalahating oras, huminto ang tricycle sa isang bukana ng daan kung saan may matandang bahay na yari sa kahoy, may palibot na halamang ligaw at isang sapa na dinadaluyan ng malamig na tubig. Ang bahay ay 2 palapag, simple, may mga lumang kurtina at kahoy na bintanang may kapis. Welcome sa bahay ni Lola, ani Lara. Last na pumunta ako dito, 10 years old pa lang ako. Parang mas maliit na siya ngayon. Pumasok ang grupo, nagsimulang ayusin ang mga gamit. Si Paolo ay agad nilibot ang paligid upang kumuha ng footage. People, this is day 1 of our great escape from the city. Walang signal, walang wifi pero may damo. Literal na damo. Habang abala sa pagbubukas ng mga bintana si Lara, biglang lumapit ang isang matandang lalaki. May hawak itong tungkod at suot ang puting kamiseta na may manilaw-nilaw ng kwelyo. Magandang hapon, bati nito. Ako si Mang Ador, kapitbahay ng lola mo noon. Nakikiramay ako, iho. Salamat po, Mang Ador, sagot ni Lara. Teka, sabat ni Paolo. Sir, may alam po ba kayo tungkol sa lumang bahay doon sa dulo ng gubat? Yung nakikita naming parang mansyon mula sa likod ng mga puno. Napakunot ang noo ni Mang Ador. Huwag na huwag kayong pupunta roon, mariin niyang sabi. Simula nang masunog iyon, hindi na matahimik ang lugar na iyon. May mga kaluluwang hindi nakalabas. Lalo na kapag bagong mukha kagaya nyo. Tahimik ang grupo. Si Jessa, bahagyang nanginig. Si Miko naman ay bahagyang natawa. Ay, horror starter pack. Local folklore, check. Ngunit si Benji ay seryoso ang tingin sa matanda. Ano pong nangyari talaga roon? Hindi na sumagot si Mang Ador. Tumalikod dito at dahan-dahang lumakad palayo. Pagbalik sa loob, naiwang tahimik ang grupo. Si Paolo ay sinubukang basagin ang tensyon. Ghost hunting, anyone? Kabanata 2, ang kwento ng matanda. Makalipas ang hapunan, nagsimula ng bumagsak ang ulan. Pumatak ito sa bubong ng bahay ni Lola Sean na warii paunti-unting nagpapaalala na malayo na nga sila sa syudad. Sa liwanag ng gasera, nagkukwentuhan ang magkakaibigan habang kumakain ng pritong tuyo at sinangag. Guys, bungad ni Paolo habang sinusuri ang footage sa kanyang kamera, may nahagip akong anino sa frame ng gubat kanina. Patingin nyo mamaya. Ano ba, huwag mo akong tinatakot habang may hawak akong kutsilyo, sabat ni Jessa, pero halatang natigilan.
Ay sos, baka puno lang yan, sang-ayon ni Miko. O baka multo nga. Haha! Pagkatapos ng kainan, naupo silang 5 sa veranda, sa ilalim ng kupas na ilaw na nakakabit pa mula dekada 80. Ang hangin ay malamig na, at may amoy ng tuyong dahon at basang lupa. Biglang lumitaw si Mang Ador, basang-basa ang balikat ng kamiseta sa ulan, dala-dala ang isang lumang payong. Pasensya na. Di ko napigilang lumapit muli, anya, habang pinupunas ang noo. Ano pong sadya nyo, Mang Ador? Tanong ni Lara. Tahimik muna ang matanda bago nagsalita. Kung gusto nyong hindi mayamot ang bakasyon nyo dito, ayos lang. Pero huwag nyong lalapitan ang bahay sa dulo ng kagubatan. Lalo na ngayong tag-ulan. Nagkatinginan ang 5. Bakit po, usisa ni Benji? Lumapit si Mang Ador. Mababa ka sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Nang masiguro niyang walang ibang tao sa paligid, nagsimula siyang magkwento, mabagal, mabigat ang bawat salita. Noong araw, may nakatira roon na mayaman, si Doña Esperanza. Isa siyang balong may isang anak na babae, si Maria. Tahimik silang mag-ina pero kilala sa baryo dahil sa yaman at sa mga seremonya sa gabi. Anong klaseng seremonya? Tanong ni Paolo, agad na nilapit ang kamera. Tumingin si Mang Ador sa kamera at marahang itinulak ito pababa. Hindi ito kwentong pang-vlog, iho. Panganib ang dala nito. Tahimik. Maliban sa pagbagsak ng ulan at mahinang kuliglig sa paligid. Isang gabi ng malakas na ulan, kagaya ngayon, may sunog na sumiklab sa bahay nila. Walang nakaalam kung paano nagsimula. May umalulong na parang hayop, hindi tao. Walang nakaligtas, sabi nila. Pero nung dumating ang mga taga-baryo, nakita nila ang Donya, nakatayo lang sa labas ng bahay habang nasusunog ang buong loob. Ngingiti-ngiti, hawak ang isang itim na manika. Yung anak, tanong ni Jessa, halos pabulong. Wala. Hindi na nakita. Ang sabi ng ilan, sunog na ang katawan at hindi na makilala. Pero ang mas nakakatakot, mula noon, may mga batang nawawala sa baryo, laging bago, laging bisita. Parang may hinahanap ang Donya kapalit. Napatigil si Lara. Bakit parang? Parang kami ang susunod, sabat ni Miko na pilit pa ring tumatawa pero halatang nagpipigil ng kaba. Kung mapilit kayong bumisita sa lumang bahay, dagdag ni Mang Ador, magdala kayo ng asin, kandila at bawang. At huwag kayong maghihiwalay. Laging magkakasama. Bakit po? Tanong ni Benji. Napatingin si Mang Ador sa kakahuyan sa likod ng bahay. Kasi hindi lang multo ang naglalakad doon. Di may paliwanag. May mga mata na nagmamasid kahit hindi mo makita. Biglang kumulog. Sabay sa kidlat, pumutok ang ilaw sa veranda. Napatingin silang lahat sa madilim na kagubatan. At sa pagitan ng mga anino ng mga puno, sandaling may sumilip, parang puting tela na humahapay sa hangin at 2 pulang matang nakatitig pabalik. Kabanata 3, Unang Hakbang. Madaling araw. Nagising si Benji sa tunog ng pagkaluskos. Hindi niya tiyak kung panaginip lang iyon o may hayop lang sa labas. Mahina ang ilaw ng gasera na naiwan sa tabi ng hagdan. Nakahiga pa siya ngunit gising ang isip. Sa katahimikan ng gabi, narinig niyang muli, ay. Parang may kinakaladkad na something mabigat sa sahig ng kusina. Dahan-dahan siyang bumangon at luminga sa paligid. Tahimik na natutulog ang mga kasama sa sala, si Lara, si Paolo na may yakap pang tripod, si Miko na nakanganga, at si Jessa na nakatalukbong ng kumot. Tahimik pa rin ang kaluskos. Ngunit ramdam niya, hindi ito daga, hindi ito hayop. Masyado itong mabigat. Parang paa na hinihila. Napasulyap siya sa pinto ng kusina. Bahagyang bukas. May hangin na lumalabas mula roon, malamig, at may kasamang amoy ng sunog na kahoy. Sunog. Biglang kumabog ang dibdib niya. Naalala niya ang kwento ni Mang Ador, ang Donya, ang apoy, ang mga nawawala. Hindi ba kahangin lang? Imagination lang ito. Ngunit paglingon niya, napansin niyang bukas na ang lumang aparador sa sulok. Isa sa mga kahoy na drawer nito ay nakausli, parang may humugot mula sa loob. At sa ilalim ng pinto ng kusina, may aninong gumagapang. Hindi anino ng hayop kundi parang kamay. Mahaba, maninipis ang daliri at may mga kuko. Dahan-dahan itong gumapang pabalik sa loob ng kusina. Napaatras si Benji at muntik nang mabangga ang mesa. Sa ingay, nagising si Lara. Benji, bulong nito. Sabay irap niya.
May narinig ako sa kusina. Sumpaman. Nagising na rin ang iba. Si Paolo agad kinuha ang kamera. Ghost hunting na ba to, boys? Hindi to laro, sabi ni Benji. May nakita akong kamay. Sa sahig. Gumapang pabalik. Kamay, tanong ni Jessa, nanginginig. As in tao. Hindi normal, Jess. Mahaba ang kuko. Parang patay. Napatahimik silang lahat. Biglang tok. 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 May kumatok sa pinto ng kusina. 3 beses lang, mabagal, malalim, at parang sinusukat ang tapang ng nasa loob. Walang tao sa labas, bulong ni Lara. 1:00 na ng madaling araw. Baka kapitbahay. Miko, trying to be rational. Baka multo, dagdag ni Paolo, kahit ramdam mong nananahimik na rin ang ngiti niya. Walang gustong lumapit. Ngunit si Benji, hawak ang kahoy na pangpanggatong, dahan-dahang lumapit sa kusina. Habang papalapit siya sa pinto, muling umihip ang malamig na hangin. Amoy sunog na tela, may halong amoy ng bulok na karne. Tok. Muling kumatok 1 beses na lang, pero mas malakas. Tumigil si Benji. Nang biglang, bumukas ng mag-isa ang pinto. Walang tao sa labas. Wala ring hayop. Ngunit sa madilim na bakuran, may nakatayong isang hugis, mahaba ang buhok, puti ang damit, at wala itong mukha. Lahat sila napasigaw. Sinara agad ni Benji ang pinto at itinulak ang mesa sa harap nito. Si Lara ay nagdasal. Si Jessa ay umiiyak. Si Paolo ay natulala, yakap-yakap ang kamera pero hindi makapindot. Si Miko ay nanigas, walang masabi. Umuwi na tayo bukas. Tangina, hindi na to trip, sabi ni Paolo, boses nanginginig. Ngunit si Benji, nanatiling nakatayo sa harap ng pinto. Alam nyo bang tinatawag ako? Hindi lang ngayon. Mula pa kanina. Kanina sa gubat, kanina sa bintana. Parang naririnig ko siyang humihikbi. Benj, ano bang sinasabi mo? Tanong ni Lara, halos pabulong. Napatingin si Benji sa kanila. Pula ang mga mata. Nanginginig ang katawan. At ang boses niyang sumunod ay hindi na niya. Hindi ko siya iniwan. Ako ang dapat na sunugin. Kabanata 4, ang paglakad sa gubat. Kinabukasan, makulimlim pa rin ang langit. Ang hamog sa paligid ay parang usok na bumabalot sa baryo. Tahimik ang paligid habang kumakain ng agahan ang magkakaibigan, kanin, tuyo, at kape. Walang masyadong nagsasalita. Mabigat ang pakiramdam ng lahat, lalo na kay Benji, na para bang hindi pa lubos na nakakabalik sa sarili. Kamusta ka, bro? Tanong ni Paolo, habang pinagmamasdan si Benji na tulalang nakatitig sa kawalan. Mabigat ang ulo ko. Para akong nanaginip ng gising, sagot nito. May boses pa rin akong naririnig. Nagkatinginan sina Lara at Jessa. Si Miko, bagamat sanay magpatawa, ay ngayon ay seryosong nakatingin sa kapaligiran. Guys, wika ni Lara, wala na tayong dapat patunayan. Kung gusto nyo, umalis na tayo bukas ng maaga. Ngunit si Paolo, bagamat may takot, ay mukhang hindi pa rin natitinag. Kung kailan malapit na tayo sa katotohanan, saka tayo atras, bulalas nito. Lalakad tayo ngayon papunta sa bahay ng Donya. Kailangan natin makita ang bahay na yon. Baliw ka ba? Singit ni Jessa. Ayoko na. Anong gusto mong mangyari, mawala tayo gaya ng mga kwento? Ngunit sa huli, nanaig ang kagustuhang matapos ang sinimulan. Bandang 2:00 ng hapon, nagsimula na silang maglakad papasok sa gubat. Tahimik. Mabagal. Halos bawat hakbang ay sinasamahan ng kaba. Si Paolo ay may hawak na kamera, si Lara ng kompas, si Miko naman ay may hawak na flashlight kahit may araw pa. Si Benji. Sa likod. Tahimik. Pero paminsan-minsan, napapalingon sa kanyang likuran na para bang may sumusunod. Nararamdaman niyo ba yon? Tanong niya. Ano? Sagot ni Miko. Na parang may kasunod sa atin. Pero kapag lumingon ka, wala. Napahinto sila. Tahimik ang gubat. Wala ni isang huni ng ibon. Wala ring hangin. Parang patay ang paligid. Isang malalim na katahimikan na tila pumipigil sa paghinga ng lahat. Biglang. Kraak! Isang sanga ang nabali sa bandang kaliwa ng kakahuyan. May tao ba yon? Tanong ni Jessa, halos boses hangin lang. Walang may-ari ng lupa rito, bulong ni Paolo.
Walang dapat narito kundi tayo lang. Maya-maya pa, dumaan sila sa isang bakod na gawa sa itim na bakal. Kalawangin at sira-sira na ito. Sa likod nito, sa pagitan ng mga talahib at puno, lumitaw na sa wakas ang lumang bahay. Kumikislap ang bubong nito kahit maulap ang langit. Malalaki ang bintana ngunit puro basag. Ang pader ay kinain na ng lumot at ang pintuan ay bahagyang nakasara. Sa paligid ng bahay, may mga estatwa, mga anghel na walang mukha. Anong klaseng bahay ito? Tanong ni Lara, mahigpit ang hawak sa kompas. Ang araw ng kompas paikot-ikot. Hindi gumagana, bulong ni Miko. Parang nililigaw tayo. Lumapit sila sa pintuan. Bumukas ito ng bahagya kahit walang humawak. Kriiyak! Napasigaw si Jessa nang may lumipad na itim na uwak mula sa loob. Tumama ito sa isang sanga at bumagsak patay. Ayaw ko na. Uwi na tayo. Please, pagmamakaawa ni Jessa, nanginginig at umiiyak na. Ngunit parang may ibang nagtutulak kay Benji. Tumungo siya sa hagdan. Unti-unti paakyat. Benj, sigaw ni Paolo. Ngunit hindi na ito lumingon. Pumasok siya sa loob ng bahay. Mabigat ang hangin. Amoy alkitran at nasunog na kahoy. Sa mga pader, may mga marka ng kamay na parabang sinunog, itim at waring galit na galit. Sa itaas ng hagdan may pintuan. Bukas. Nakatayo roon ang isang babaeng puti ang damit. Hindi mo kita ang mukha niya. Pero ang buhok ay basang-basa. Mahaba. Umaabot hanggang sahig. Benji, tulungan mo ako, wika nito, mahina. Hindi siya nakasagot. Lumapit siya, parang kinakaladkad ng sariling katawan. Parang wala na siyang kontrol. Sabay sa hakbang niya, biglang sumara ang pinto ng bahay. Blag! Sa labas, biglang lumamig. Ang mga estatwa ng anghel ay unti-unting dumudugo mula sa mata. Paolo! Jessa! Lara, sigaw ni Miko habang sinusubukang buksan ang pintuan. Walang sumasagot sa loob. At mula sa bintana ng ikalawang palapag, may sumilip na anyo. Hindi si Benji. Isang babae. Walang mukha. Nakatitig lang sa kanila sa labas. Tapos ngumiti. Kabanata 5, ang ikalawang palapag. Madilim. Walang kuryente sa loob ng lumang bahay. Ang liwanag ng hapon ay halos hindi makalusot sa makakapal na kurtinang punang alikabok. Sa gitna ng sala, si Benji ay parang tulala. Nakatayo lamang. Ang mga mata ay blanko at nakatingin sa itaas, kung saan naroon ang hagdan patungong ikalawang palapag. Benji! Lumabas ka na, sigaw ni Paolo mula sa labas habang pinapalo ang pintuan. Wala siyang tugon. Sa ikalawang palapag, may naririnig siyang pag-iyak. Mahina, pilit ikinukubli. Parang babae. Parang bata. Tulungan mo ako eh. Napatingin si Benji sa paanan ng hagdan. Tila may pumipilit sa kanya paakyat. Mabigat ang hakbang niya pero parang may humihila sa dibdib niya. Parang isang tanikala ng damdaming hindi niya maunawaan. Pak! Biglang bumukas ang isang pinto sa itaas. Isang malamig na hangin ang dumaloy pababa sa hagdan, kasunod ang amoy ng bulok na karne. Sa likod ng pinto may liwanag. Malamlam, nangingitim. Para bang may apoy na nanatiling nakasindi sa isang lumang silid. Umakyat siya. Isa-dalawa hanggang sa narating niya ang huling baitang. Pagbukas niya ng pinto ang bahagyang nakaawang, pumasok siya sa isang silid na tila naiwan sa ibang panahon. Mga lumang kagamitan. May lumang vanity mirror na may basag sa gitna. May mga larawan sa pader, mga itim-puting larawan ng isang babae na mahaba ang buhok, may hawig kay Lara at sa kanya. May crib sa isang sulok, at sa loob nito may laruan na gumagalaw mag-isa. Benji A. May boses na umalingaw sa tainga niya. Lumapit siya sa salamin. Tinitigan niya ang sarili. Ngunit sa refleksyon, hindi siya ang nakikita niya. Isang babae. Punit ang puting damit. May dugo sa mukha. Tinuturo siya. Ikaw ang nagtaksil. Sinabi kong huwag mo akong iiwan. Biglang nagsara ang pinto sa likod niya. Blag! Tumingin siya sa paligid. Nawawala na ang liwanag. Dumilim. Parang unti-unting nilalamon ng anino ang buong silid. Sa labas, si Paolo, Lara, Jessa, at Miko ay patuloy na sinusubukang pasukin ang bahay.
Nakita nila ang bintana kung saan unang sumilip ang babae kanina. Ngunit pagtingin nila ngayon, si Benji na ang naroon. Ngunit hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa atin, sabi ni Lara na papaatras. Pero parang hindi siya. Parang patay ang mata, bulong ni Jessa. Hindi yan si Benji. Biglang lumamig ang paligid. Ang mga puno sa paligid ng bahay ay tila lumuluhod. Ang mga aninong dapat ay sumusunod sa araw, ay ngayon ay gumagapang pa-inward, papasok sa bahay. Sa loob ng silid, si Benji ay ginagapos ng sarili niyang alaala. Nasa harapan niya ngayon ang eksena, isang batang umiiyak sa crib. Isang lalaking sumisigaw. Isang babaeng umiiyak habang nakaluhod. Hindi ko kasalanan, sigaw ng babae. Nilamon mo ako ng mga kasinungalingan mo. Sinunog mo ang lahat para lang hindi ako makaalis. At sa isang iglap, nagliyab ang paligid. Ang mga larawan ay nasusunog. Ang crib ay nilalamon ng apoy. Ang salamin ay nagkabasag-basag at mula rito ay lumabas ang anyo ng babaeng multo, wala ng mata, at may nakasulat sa noo. Ikaw ang sunog. Napasigaw si Benji, ngunit walang boses na lumabas. Sa labas, biglang bumukas ng malakas ang pintuan. Blag! Tumilapon si Paolo pabalik. Si Lara at Jessa ay napasigaw. Miko ay biglang napatakbo papasok, hindi na inalintana ang takot. Benji, sigaw niya, nasan ka? Ngunit wala sa sala. Wala sa kusina. Umakyat siya. Isa-isa nilang sinundan. Pagdating nila sa ikalawang palapag, wala na ang init. Wala na ring liwanag. Ngunit bukas pa rin ang pinto ng silid na pinasok ni Benji. Tahimik. Pumasok sila. Walang tao. Ngunit sa salamin, nakita nilang lahat, may refleksyon si Benji sa gitna ng silid. Pero wala siya roon. At ang multong babae. Nakatayo sa likod nila. Nakatingin sa salamin. Nakatitig sa kanila. At sa loob ng salamin, ang buong barkada ay nakulong na. Sila ang bagong larawan. Kabanata 6, Larawan ng mga nawawala. Ang malamig na hangin sa loob ng lumang bahay ay tila yelo na dumadaloy sa mga ugat ng barkada. Nasa ikalawang palapag pa rin sila, nakatitig sa lumang salamin kung saan kanina'y nakita nilang si Benji, nakatayo sa gitna ng silid, ngunit sa pisikal na mundo'y wala roon. Si Jessa, halos hindi makahinga, ay lumapit sa salamin. Paolo, bulong niya, tayo to, nasa loob tayo ng salamin. Dahan-dahang lumapit si Miko, lumuhod, at sinipat ng mas malapitan ang refleksyon. At sa likod nila sa salamin, nakita nilang may mga anino. Hindi lang isa. Marami. Mga hugis ng tao, pero walang mukha. Nangangalirang, nakadapa, nakatayo, nakasabit sa kisame. Hindi gumagalaw. Biglang. Krick! Napunit ang kurtina sa isang sulok ng silid kahit walang hangin. Tumilapon ang mga libro sa sahig. Isa sa mga larawang nakapaskil sa pader ay nahulog at bumagsak sa paanan ni Lara. Pinulot niya ito. Ito'y isang lumang larawan nakasulat sa ilalim. Ang mga bisitang hindi na umalis. At sa larawan may mga mukha ng mga kabataan. 5. Katulad nila. Pero hindi ito lumang larawan. Isa ito sa mga na-develop kaninang araw na yon. Guys, tayo to, nandito tayo sa litratong to, mangyak-nyak na sabi ni Lara. Hindi na sila nakagalaw. Nang biglang magsalita si Paolo. Hindi tayo pwedeng manatili rito. May nangyayari kay Benji. Sa loob ng salamin, si Benji ay mulat ngunit tila hindi siya. Nasa loob siya ng ibang mundo, isang lugar na yari sa usok, anino, at nasunog na alaala. Sa paligid niya, lumalakad ang mga nilalang na kulang-kulang ang katawan. Isang lalaki na wala ng balat. Isang bata na sunog ang kalahating katawan. Isang babaeng puti ang damit, tila siyang pinakamatindi sa lahat. Ito na ang multong matagal na nilang pinagmamasdan. Lumapit ito kay Benji. Alam mo na ba kung sino ka? Tanong nito, tinig na tila galing sa ilalim ng lupa. Anong ibig mong sabihin? Garalgal na sagot niya. Ikaw ang nagbalik sa akin. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang eksena sa nakaraan. Isang lalaking mukhang kakambal ni Benji, ngunit mas matanda. Isang matandang bahay na hindi pa sira. Isang babaeng umiiyak habang sinusunog ang mga papeles. Ang lalaking iyon ay sumisigaw. Hindi mo ako pwedeng hadlangan. Hindi mo pwedeng itago ang anak natin sa akin.
Lumuhod ang babae at sumigaw habang ang buong bahay ay nilamon ng apoy. Nagsimulang masunog ang mga laruan, kurtina, upuan. Ang lalaking yun ako, tanong ni Benji, nanginginig. Ang kaluluwa mo ay sa kanya nagmula, sagot ng multo. Ikaw ang reinkarnasyon niya. Binalikan mo ako. At ngayon, ililipat ko sa iyo ang sumpa. Isang matinding liwanag ang bumalot sa kanila, at sa paningin ni Benji, nakita niya ang libu-libong kaluluwa na nakakulong sa loob ng salamin. Sa labas ng salamin, si Paolo ay biglang napahawak sa dibdib. Tila binabalot siya ng lamig mula sa loob. May bumulong sa kanyang tenga. Si Benji ay hindi na si Benji. Dahan-dahan silang umatras. Ngunit bago pa sila makababa ng hagdan, nagbago ang anyo ng buong bahay. Nagsimulang gumalaw ang sahig. Ang pader ay nabiyak. Ang mga larawan sa dingding ay nagsimulang umiyak ng dugo. Umalis na tayo, sigaw ni Jessa habang hinila si Lara. Ngunit biglang bumukas ang lahat ng pinto ng bahay. Mula sa bawat kwarto, may lumabas na mga nilalang, maninipis, sunog, nangangaliskis ang balat. Ang ilan ay merong mga tali sa leeg. Ang iba ay may susi sa loob ng bibig. Tumakbo sila pababa ng hagdan, ngunit ang daan ay tila hindi na pareho. Ang sala ay naging bulwagan. Ang pintuan ay wala na. Anong nangyayari? Sigaw ni Miko. Si Paolo ay napatingin sa kay Sam, may isang katawan na nakabigti. Ang mukha nito siya mismo. Kung hindi tayo makakaalis ngayon. Bulong ni Paolo, magiging parte tayo ng bahay na to. Mula sa loob ng salamin, isang basag ang narinig. Crash! Nagpunit ang salamin. Bumuka ito na parang bunganga. Isa-isang sinisipsip ang mga larawan. At ang multo ay tumawa. Masarap ang mga alaala ng takot. Kabanata 7, ang aklat ng mga kaluluwa. Ang buong bahay ay parang hindi na bahay. Ito'y isang bitad. Isang patibong ng mga alaala, multo, at takot. Pagkatapos ng masaklap na eksena sa salamin, hindi na nila alam kung anong oras na. Ang dilim ay parang lumalambong sa kanilang paningin, walang bitak ng liwanag, walang hangin, at tila ang bawat segundo ay hinihigop ng dilim. Si Miko, habang nanginginig at pilit tinatago ang takot, ay nadapa sa sahig ng bulwagan. Napansin niya ang isang tila malalim na uka sa sahig, parang pinilit buksan. Nilapit niya ang kamay. Miko! Huwag mong hawakan yan, sigaw ni Lara. Ngunit huli na. Re! Biglang bumuka ang uka, at lumitaw ang isang rehas na pinto sa sahig. Sa ilalim nito'y may hagdang pababa, itim, masangsang, at malamig. Parang isang libingan sa ilalim ng lupa. Walang nag-utos. Pero ang kanilang mga paa ay gumalaw na lang. Isa-isa silang bumaba. Sa ilalim ng bahay, isang malaking silid na yari sa bato ang sumalubong sa kanila. Nasa gitna nito ang isang malaking altar, at sa gitna ng altar, isang makapal na aklat na tila yari sa balat ng tao. Ang takip nito'y may nakaukit. Libro ng mga nalimutang kaluluwa. Wala na tayo sa Pilipinas. Parang nasa ibang dimensyon na tayo, bulong ni Paolo habang lumalapit sa aklat. Si Jessa naman, pinilit igalaw ang flashlight. Gumagana, ngunit ang liwanag nito ay hindi umaabot sa mga sulok. Sa mga gilid ng silid, tila may mga aninong nakamasid. Hindi gumagalaw. Pero buhay. Hinawakan ni Lara ang aklat. Tumugon ito. Boom! Isang malakas na pagyanig ang umalingaw-ngaw. Ang buong paligid ay nag-vibrate. Mula sa aklat ay lumabas ang mga sigaw. Boses ng mga bata. Matatanda. Babae. Lalaki. Lahat ay humihingi ng tulong. Tulungan mo ako. Ako'y nakulong. Ako ang sinunog. Isa sa mga pahina ay kusang bumuklat. At doon nila nakita ang isang guhit, isang inskripsyon ng buong barkada. Mga mukha nila. Mga pangalan. Isang mansa ng dugo sa ilalim. Paolo, bulong ni Lara, nakasulat dito ang petsa ng kamatayan natin. Tumingin si Miko. Bukas. May petsa. Bukas. Crack! Mula sa mga sulok ng silid, lumabas ang mga nilalang. Mga multong wala ng mata, may nakapako sa mga kamay, habang ang ilan ay parang binalutan ng alambre. Dahan-dahan silang naglalakad papalapit, ngunit hindi nagmamadali dahil alam nilang wala ng tatakasan. Anong gagawin natin? Sigaw ni Jessa, umiiyak.
Biglang nagsalita si Paolo. Baka kailangan nating punitin ang pahina. Hinila ni Paolo ang pahina na may pangalan nila. Ngunit paghawak niya rito, sumigaw ang aklat. Ako ay gutom. Ibigay ang isang buhay. Lumitaw sa harapan nila ang multo ng babaeng matagal na nilang nakikita. Putlang-putla, duguan ang mata, at lumalakad ng patalikod habang ang ulo ay nakatingin sa kanila. Ibigay mo ang isa sa inyo, sabi ng multo, at palalayain ko ang iba. Nagkatinginan ang barkada. Wala tayong gagawing ganyan, sigaw ni Lara. Ngunit si Miko ay unti-unting umatras. Nangangatal. Kung may kailangang isakripisyo baka. Miko, sabay-sabay silang sumigaw. Ngunit huli na. Tumakbo si Miko palapit sa multo. Ito ang gusto mo, di ba? Ako na lang. Wala na rin naman akong pamilya. Kunin mo ako. Ngunit ningiti lang ang multo at sabay itinutok ang daliri nito sa aklat. Hindi ikaw. At sa isang iglap, biglang sinunggaban ng anino si Jessa. Hinatak siya pababa sa sahig na parang nabiyak at bago pa sila makakilos. Naputol ang liwanag. Sigaw. 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 Jessa Muli nilang nakita ang aklat, bumuklat ito, at may bagong pahina na namansahan ng dugo. Ang mukha ni Jessa wala ng mata, nakatawa, nakatingin sa kanila. Sa gitna ng katahimikan, muling nagsalita ang multo. Isa pa at palalayain ko ang natitira. Kabanata 8, walang labasan. Ang buong silid ay nag-aalab. Ang hangin ay tila bumangon mula sa kailaliman ng impyerno. Ang mga aninong nakatago sa sulok ng malalalim na madilim na pader ay unti-unting gumagalaw, humahapil. Sa kanilang mga mata, ang lahat ay mabilis na nagiging malabo, at ang takot ay parang isang maitim na ulap na sumasakal sa kanilang mga dibdib. Si Paolo ay halos mawala ng lakas. Si Lara ay nanginginig sa takot, habang si Miko, na ngayon ay nababalot ng madilim na enerhiya, ay hindi na siya ang dating Miko, siya ay parang isang anino, isang bahagi ng dilim. Wala na tayong magagawa, Paolo. Sabi ni Lara, ang tinig ay puno ng lungkot. Pwede na tayong magpaubaya sa kanila. Ngunit si Paolo ay hindi pwedeng sumuko. Naramdaman niya ang kislap ng galit sa kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng magbigay ng buhay. Hindi siya pwedeng mawala ng lahat. Ang mga kaluluwang ito. Sabi ni Paolo, hindi natin alam kung ano ang mga tinatago nila. Hindi sila basta-basta lang. May paraan ba tayong makakalabas ng buhay? Tanong ni Lara, ang mata ay puno ng takot. May isa, sagot ni Paolo. Kung matatapos natin ang sumpa ng aklat, may posibilidad na makaalis tayo. Naramdaman nila ang puwersa na gumagalaw mula sa ilalim ng aklat. Parang may sumusundot sa kanila, may humihila sa katawan nila, pinapalakas ang pagkakatali nila sa saloobin ng mga kaluluwa. Sa ilalim ng altar, sa ilalim ng mga hindi nakikitang mata, ang aklat ay nagsimulang maglabas ng mata, dalawang magkaibang mata, nangingitim at nakatanaw sa kanila. Huwag kayong magtangkang tumakas, isang malamig na boses ang narinig nila, dahil ang bawat hakbang ay magdadala ng higit pang kasalanan. Huwag kayong magtangkang iwasan ang inyong kapalaran. Hindi kami takot sa iyo, si Paolo ay tumigil sa pagtahimik at bigla ang sumigaw. Klang! Isang malakas na tunog ng kagat sa bakal ang bumalot sa kanila. Ang mga mata ng aklat ay nagsimulang gumalaw, at ang buong silid ay parang naging isang masalimuot na maze. Si Miko, na ngayoy parang napasok ng di makatawid na enerhiya ng bahay, ay nagsimulang maglakad, patungo sa dilim, at tila hindi alintana ang kanyang mga kaibigan. Miko, sigaw ni Lara. Ngunit hindi siya sumagot. Ang mga mata ni Miko ay nawala sa kislap ng dilim. Sa harap ng altar, isang malaking anino ang nagsimulang lumitaw mula sa kisam. May mga pangil na parang pang-asong gubat na tumutulak pababa. Ang aninong ito ay parang walang anyo, walang itsura, ngunit sa bawat galaw nito, ang hangin ay nagiging mas malamig. Nakakatakot. Ang aklat ay sumisipsip ng buhay, ang tinig mula sa mga pader ng silid. Si Lara ay halos mawalan ng malay. Si Paolo ay nagmamadali, ngunit naisip niya ang dapat gawin, kung madirikit natin ang aklat na ito, mawawala ang sumpa. Nagmadali si Paolo at tinangka niyang wasakin ang aklat. Ngunit ng pagsubok na durugin ito, ang mga mata ng aklat ay nagsimulang dumaloy ng itim na usok, umaabot sa katawan ni Paolo. Nakita ni Paolo ang kanyang mga kasalanan, ang mga bagay na pinagtaksilan niya, ang mga masasakit na alaala.
Sa bawat sandali, siya'y pinapalakas at iniiwas sa katotohanan ng kanyang mga nagawang mali. Bumabalik sa kanyang katawan ang sakit ng pagkatalo, ang kasalanang hindi niya kayang aminin. Sa likod ng mga mata ni Miko, ang kanyang katawan ay parang nasisilayan ng mga nilalang mula sa ilalim ng lupa. Tinutukso siya. Pinapalakas ang galit at takot sa kanyang kaluluwa. Miko, kailangan mong bumangon, sabi ni Paolo. Ibalik natin ang lahat sa ayos, hindi tayo makakalabas kung walang tatag. Sa bawat hakbang ni Miko, ang mga nilalang ay tila humihigop ng lakas, patuloy na nagsisiksik sa kanyang utak. Ngunit may bigla ang hangin na dumaan, isang pag-asa na dumating mula sa dilim. Hindi kayo makakalabas, tinig ng kaluluwa mula sa loob ng aklat. Boom! Isang malakas na tunog ang gumising sa lahat. Ang lahat ng pader ng silid ay bumaon sa isang malalim na kalungkutan. At ang mga mata ng aklat ay nagbukas palalo. Ang isang nakakatakot na puwersa ay tumulak sa katawan ni Paolo, at ito'y tumulak din sa katawan ni Lara. Ang hangin ay naging mahangin at tila may humihip na parang bagyong may galit. Hindi na kami makakalabas, si Miko na ang kanyang mga mata ay maluha-luha. Pero si Paolo ay tumingin sa aklat at nagsabi, ang buhay ay magtatagumpay sa dilim. Ang huling tanong ay umabot sa dilim. Ano ang halaga ng buhay? Kabanata 9, Paglisan ng mga kaluluwa. Ang malamlam na liwanag ng kanilang mga flashlight ay parang mga alitaptap na may takot. Bawat galaw nila sa loob ng malalim na silid ay sinasamahan ng malalalim na buntong hininga. Ang hangin ay parang may buhay, ang mga dingding ay parang nagsusumpa, at ang paligid ay tila nagsisilibing ang mga anino ay nagmamasid sa bawat galaw. Pagkatapos ng kanilang pagpapasya na pagtagumpayan ng sumpa, si Paolo ay humarap sa aklat, ang mga kamay ay nanginginig na parang nahihirapang hawakan ito. Tumitig siya sa mga nakakatakot na mata ng aklat, pero hindi siya umatras. Sa bawat hakbang nila, ang oras ay parang tumigil at ang hangin ay parang nanigas. Ang mga anino sa paligid nila ay dahan-dahang gumagalaw, walang ingay, pero ramdam nila ang paglapit ng madilim na kapahamakan. Ang aklat ay patuloy na umiilaw, ang mga pahina ay tumatalbog habang humihigop ng lakas mula sa kanilang katawan. Wala na tayong panahon, Paolo, sigaw ni Lara, ang mukha ay tanging natatangi sa dilim, puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Magmamadali tayo. Ngunit hindi niya matanggal ang tingin sa mga mata ng aklat, na parang nag-uutos sa kanya na pumili. Ang bawat desisyon ay may kasamang kapalit. Lalo niyang nararamdaman ang paninikip ng kanyang dibdib, ang lumalapit na panganib. Hindi ito natatapos hanggat hindi natatapos ang aklat, sabi ni Paolo. Ang kanyang boses ay malalim, puno ng kaba. Ang madilim na kasunduan. Habang ang buong barkada ay nagtitipon sa paligid ng aklat, ang lahat ng mga mata ay napako sa bawat pahina nito. May mga bahagi ng aklat na parang buhay na, kumikilos, ang mga letra ay naglilihim ng mga lihim. Hindi nila matukoy kung paano nila tatapusin ang sumpa. Nasa tuktok ng altar, ang mga mata ng aklat ay tila naglalabas ng boses, malalim, malamig, at puno ng pighati. Lalapit siya sa inyo, wika ng boses. Lalapit siya hanggang sa magtagumpay ka, o ikaw ay malipol sa dilim. Tinutukoy ba nito ang sarili nitong kapalaran? Tanong ni Miko, ang boses niya ay may pighati at takot. Kung ganun, lahat tayo ay maligaya, di ba? Ngunit hindi natapos ang tanong ni Miko. Habang sinasalita niya ito, isang malupit na alingaungaw ang sumabay sa salitang lahat. Parang may isang malupit na bagay na sumusubok pumiga ng kanilang mga katawan. Bigla, ang mga mata ng aklat ay nagningning. Tumugon ito ng isang malalakas na sigaw na parang ang buong bahay ay magugunaw, parang isang di mabilang na kaluluwa ang sumigaw ng sabay-sabay. Ang bawat bahagi ng katawan ni Paolo at Lara ay parang tinutusok ng mga karayom, ang bawat galaw ay parang tinatangay ng hangin patungo sa walang katapusang dilim. Si Miko, na nangangatog na, ay tumakbo palayo. Hinahabol siya ng dilim, ang mga anino ay mga nakalalait na nilalang na parang handang lamunin siya. Miko, sigaw ni Lara, ngunit huli na, si Miko ay nawawala na sa dilim, nawawala na sa kanilang mga mata. Lahat ay natulala. Ang aklat ay nagbukas ng bagong pahina. Ang pagtakas. Ang mga anino ay tila nagbago ng anyo, mula sa pagiging mga walang kaluluwang nilalang, ay naging mga matandang kaluluwa na may mga matang masyadong maliwanag at tila nag-aalab. Lumapit sila, tumalbog ang bawat hakbang nila sa kaharian ng dilim. Ang inyong pagkatalo ay nakatali sa mga kaluluwa, isang boses mula sa likod ng mga mata ng aklat.
Sa isang iglap, isang mabilis na pagkislap ng liwanag ang tumama sa mukha ni Lara na nagbigay liwanag sa buong silid. Muli, nagsalita si Paolo na tumitingala sa mga mata ng kaluluwa. Baka nga wala tayong makakamtan na tagumpay. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumama sa buong paligid ng lumang bahay. Ang mga dingding ay nagsimula ng bumikit at magbuka, mga malalaking bitak ang nagsimulang magsimula sa kisam at bumagsak sa ilalim ng paa nila. Ang buong bahay ay nagugunaw. Ang mga pader ay parang wasak na, ang mga kaluluwa ay hindi na matahimik. Nagsilens na ang hangin. Ang mga mata ni Paolo, Lara, at Miko ay tumingin sa mga kaluluwa sa paligid. Ang mga anino ay nagsimulang maglabas ng malalaking sigaw. Ang kaluluwa ng buhay ay kukuha ng huling parte ng inyong katawan. At isang malalakas na tunog, parang pagsabog, ang sumabog sa kanilang katawan. Huwag tayong magsisigaw, wika ni Lara, at nagsimula silang magtulungan upang magsarado ang aklat. Ngunit hindi ito magsasara. Habang patuloy na kumikilos ang anino, ang takot at hindi matukoy na dilim ay sumikpa ng mas malalim. Ang lihim ng pagtakas. Si Paolo, na may mabilis na utak, ay sumugod sa tabi ng altar, kinuha ang isang gilid ng aklat at sinubukang magtulungan sa pagsira nito. Bumangon na ang liwanag, at ang lahat ng bagay ay naging tila malinaw sa kanilang mga mata. Kabanata 1:0, ang huling hakbang. Ang buong bahay ay nagugunaw, ang bawat pader ay parang gumuguhong mga bundok, at ang mga kisam ay nagsisimulang magsabog ng alikabok at mga piraso ng bato. Si Paolo, si Lara, at si Miko ay nakatayo sa gitna ng masalimuot na dilim, ang mga katawan nila ay nahulog na sa pagod at takot, ngunit ang kanilang mga puso ay patuloy na naglalaban sa dilim. Ang aklat, na matagal nang naging dahilan ng lahat ng nangyaring kababalaghan, ay ngayon ay nagsimulang maglabas ng mas madilim na enerhiya. Ang mga mata nito ay parang mga alang-ang na hindi matitinag, at habang ang mga kaluluwa ay patuloy na nag-aalab, ang takot nila ay tumatagos sa kanilang mga kaluluwa. Wala tayong magagawa, Paolo, ang sabi ni Lara, ang boses niya ay puno ng panghihina. Ang lahat ng ito ay parang isang kasunduan na hindi natin kayang tapusin. Hindi ko kayang sumuko, sagot ni Paolo, ang kanyang boses ay matalim. Hindi pa ito tapos. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin natatapos ang lahat ng ito. Ang mga kaluluwa na naglalakad sa paligid nila ay nagsimulang magpalit ng anyo. Ang mga mukha ng mga nilalang ay malalaking mata na may mga matang hindi nakikita, mga ngisi na hindi mo kayang tingnan. Ang bawat kaluluwa ay parang nagmumulto, naglalakad sa kanilang harapan, at ang mga aninong iyon ay patuloy na humahapil. Ang paghaharap sa pagkatalo. Ang mga pader ng bahay ay nagngangalit, at parang ang bawat galaw ng mga kaluluwa ay isang pagsabog ng puot. Sa isang iglap, si Miko ay muling nawawala, ang mga mata niya ay nagiging bahagi ng dilim, ang kanyang katawan ay tinatangay ng mga kaluluwang nananabik na muling maghari. Miko, sigaw ni Paolo, ngunit tila ba ang kanyang boses ay hindi naririnig. Ang hangin ay bumangon at nagdala ng kakaibang amoy, isang amoy na parabang ang buhay nila ay nagsisimula ng maglaho. Si Lara ay tinitigan si Paolo. Ang aklat hindi ko kayang makaharap ito mag-isa. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na tunog ang sumabog mula sa ilalim ng mga sahig, isang daluyong ng mga kaluluwa ang dumaan sa kanilang mga katawan. Tumagos ito sa kanilang mga isip at ramdam nila na parang sila ay lumulubog sa isang walang katapusang kailaliman. Pagtutol sa dilim. Si Paolo ay hindi na makakilos. Tila ba ang kanyang katawan ay hinihigop ng dilim at ang mga kaluluwa sa paligid ay patuloy na umiikot, naglalakad papalapit. Ang mga mata ni Paolo ay halos magsara, pero naramdaman niyang may isang bagay na pumipigil sa kanya, isang huling alaala na nagbigay lakas sa kanya. Hindi siya maaaring magpatalo sa dilim. Itaas natin ang ating mga kamay, utos ni Paolo sa mga kaibigan. Huwag tayong magpatalo. Nagsimula silang magdasal, ang mga kamay nila ay itinaas at ipinagdasal na sana ay matapos na ang lahat ng ito. Ang mga kaluluwa na naglalakad ay nagsimulang maglaho, at sa kabila ng takot, nagkaroon sila ng lakas na lumaban. Ngunit ang mga kaluluwa na nagbabalik sa kanilang mga katawan ay huminto sa kanilang harapan. Ang paglisan ng dilim. Habang ang mga kaluluwa ay nag-aalab, nagsimulang magdilim ang buong bahay. Ang mga mata ng aklat ay sumabog ng isang malakas na ingay, parang ang buong mundo ay pinipiga. Ngunit sa isang huling pagsabog ng liwanag mula sa kanilang mga kamay, ang aklat ay sumabog sa ilalim ng kanilang mga mata, at ang mga kaluluwa ay naglaho sa mga anino.
Tapos na ba? Tanong ni Lara, ang katawan ay nanginginig na parang walang lakas na natira. Tapos na ba ang lahat ng ito? Tumango si Paolo, ngunit sa kanyang mga mata ay may pagdududa. Hindi nila alam kung anong bahagi ng bahay ang natitira, at kung anong kakaibang puwersa ang muling magbabalik mula sa dilim. Ang huling kaluluwa. Muling sumabog ang isang malakas na tunog, at isang muling pagdating ng kaluluwa ang dumating. Isang malaking anino ang dumaan mula sa kisame, at sa bawat hakbang nito, ang hangin ay nagiging malamig. Ang mga mata ng kaluluwang ito ay parang mga hindi matitinag na bato. Ang kanilang katawan ay naging parang hindi na nila kayang labanan. Wala kayong pupuntahan, ang boses ng kaluluwa ay nag-echo sa buong bahay. Ang kaluluwa ng inyong katawan ay magiging bahagi ng mga minsay dumaan sa dilim. Ang mga mata ni Paolo, Lara, at Miko ay patuloy na tumitig sa kaluluwang iyon. Hindi nila alam kung kaya nilang magtulungan upang tapusin ito, ngunit alam nila sa bawat hakbang nila ay parang isang huling pagpapahayag na dapat nilang tapusin ang sumpa. Ang huling hakbang, paglisan ng bahay. Isang malupit na tunog ang tumama sa ilalim ng mga paa nila. Ang buong bahay ay nagsimulang magbago, at ang lahat ng kaluluwa na nagsalubong sa kanila ay naglaho. Ang aklat na nagbigay ng sumpa ay nagsimulang magbago, ang mga pahina ay naglaho. Ang bahay ay nagdilim, ngunit sa isang saglit, lahat ng kaluluwa ay naging bahagi ng nakaraan. Si Paolo, si Lara, at si Miko ay nagsimulang maglakad patungo sa labas ng bahay. Habang papalayo sila, ang mga huling sulyap nila sa bahay ay nagbabalik ng mga alaala ng nakaraan. At sa huling mga sandali ng dilim, bago tuluyang maglaho ang mga kaluluwa, isang malupit na tinig ang sumigaw mula sa loob ng bahay. Ang sumpa ay hindi kailanman matitigil ni. Ipinapakita sa huling kabanatang ito ang ultimate showdown sa pagitan ng mga kaluluwa at ng mga protagonista. Ang takot at ang labis na kaba na dulot ng mga kakaibang pangyayari ay nagpapakita na sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, kahit ang pinakamaitim na takot ay may pagtatapos. Sana naibigan nyo ang ating kwento. Bago ako magpaalam, please subscribe po sa ating channel. Salamat po. God bless.